this one, we have two sub-topics: engaging audiences and facilitating productive meetings. So first, for this topic, meetings and presentations. So, engaging audiences. So, for this meeting, start from opening, use a visual to illustrate your points and maintain eye contact throughout. So, when you are engaging audiences, so anyone would like to give example for this one? Paano kayo engage sa mga audiences nyo? Like, ano kayo? Nasa meetings kayo, nasa group, group meeting. Ano ginagawa nyo? Kung nag-aaral pa kayo, paano kayo nag-create ng conversation sa group? Icebreaker. Anyone? Sa mga group meetings, sabay-sabay ka nagsasalita. Wala. Ay, ito na lang, bolong turo ulit. Bolong turo. Hindi tayo gira dito ulit. Wala lang, sir. Wala lang, sir. Okay, an example. Example lang din, ginagawa natin, prepare natin. So, para mas engage kayo or mas ma-caught namin yung attention nyo, may mga visual mga colorful na visuals. For example, yung mga videos, katulad ng mga video ko kanina. So, engaging an audience involves making them actively participated doon sa discussion. So, for example, sa mga meetings, pag sa may, syempre sa employment world na papasok natin. So, it depends on the company na company na papasukan na. Dapat ganun pa rin baka-color yung magiging presentations nila. First, syempre, it depends on the company. Mas professional ang atake PowerPoint or ng visual presentation nila to capture the attention of the audiences. Sir, pala ganyan. So, example pa dito yung engaging audiences. So, after the meetings, anong nagkakaroon? Nagkakaroon ng mga question and answer portion ng atake. Mga polls or mga interactive questions. For example, if there's any clarification regarding with the presentation. So, dahil sa mga question na yun, nagkakaroon pa rin ng interactions sa mga audiences. So next, facilitating productive meetings. So for its meaning, set clear objectives, create an agenda, encourage active participation, and summarize key decisions. So for facilitating productive meetings, as a facilitator, for example, nag-facilitator na sa meeting nyo, dapat, prepare ka. Example, bigyan ka ng task ng boss ko na next meeting ikaw magpapacilitate ng meeting natin. So, anong kailangan yung gawin? If ever, dapat ba kung nasa nagawa ng presentation? Dapat ba, agad-agad lang, may mga lang, gano'n. Hindi, you need to, sa presentations nyo, or sa meeting, dapat ka clear objectives. Para mangyari din sa meetings nyo na mangyari. And then, create an agenda para natatrack nyo yung nasa agenda sa inyo. Encourage active participation. So, sa meeting, hindi lang dapat ito masasalita. Just like the seminar, hindi lang dapat kung sila mga masasalita. Dapat kayo rin na sila instructors. And also, encourage
participation, active participation, tulad ng ginagawa natin dito ngayon. So, wala nasa God, ang ginagawa, all ito. So, example nito class, guys. So, again, first, yung purpose ng meeting na magaganap. Next, go your agenda. So, for example, brainstorming, topic ideas. Also, reviewing the target audiences. So, kung dito, sino yung mga target audiences namin? Kayo mo ng mga job starters. Ano po yung mga job starters? Yung looking for employment. So, next, facilitator. So, syempre, kaya mga facilitating productive meetings, matatawag na ng facilitating productive meetings kung walang facilitator. Siyempre dapat merong facilitator. So kung ikaw nagpa-plan ng meeting, kung hindi man ikaw magiging facilitator, you need to look for kung sino yung mas suitable doon. For example, pag-usapan niya is about computer. Dapat naman naman sa company yung marunong or magaling about sa computer. Then next, note taker. Di mawawala yun sa meeting secretary sa mga meetings. Dapat meron secretary and then lastly, timekeeper. Dapat pag-time lagi or nasa time yung pag-meeting yung hindi kayo mag-over sa time na binigay ko yung ginagaling sa mga audience. Then for giving and receiving feedback, under pa ito ng communicating with your workplace, meron tayong constructive criticism and receiving feedback gracefully. So, for constructive criticism, anyone would like to share their thoughts about constructive criticism? Please, Margaret. Your own thoughts about constructive criticism. Another answer. Miss Delia. So, for constructive criticism, hindi directly na yung tao gusto mo sasabihin. For example, hindi daw constructive ikaw ginawa mo kanina, mali-mali. Hindi dapat kayo na kaya sa mga gusto. So, hindi yung example na constructive criticism. Dapat yung ang feedback mo, more dun sa scenario or dun sa actions, not literally sa person. So, another meaning for constructive criticism, ito na pag-alay dito, focus on specific behaviors or outcomes, offer suggestion for improvement, and be respectful